Si Lola Teresita, 17 taon nang may mabigat na dinadala sa kanyang mukha. Hanap-hanap niya ngayon mapanghuhugutan ng pag-asa. Kung relax na relax tayo sa oras ng pagtulog, si Lola Teresita dito nagsisimulang ma-stress. Isang malaking kalbaryo kasi para sa kanya na makatulog dahil sa tumor sa kanyang kanang mukha. Nagapakwan na ang timbang. Para maiwasan ang pagkirot ng halos 3 kilong tumor sa kanyang pisngi, sinasapinan niya ito ng unan. Ang kanyang ulo, pirmi lang ding nakabaling sa kanan. Maipit ni, siya ipit. Kani diniani sakit, ani sakit, kani. Napo ako ani ani sakit. Kung sa tingin nyo, magdamagan kayong pahihirapan ng ganitong sitwasyon, isipin nyo na lang si Lola Teresita na 17 taon na itong tinitiis. Maglisod sa dagkaan, kana na ang mangulngol, pero dili mangulngol, dili mo siya sakit, di mo kalisdan. Dahil sa bigat ng tumor sa kanyang mukha, malimit din daw sumakit ang kanyang likod. Kaya tinatalian niya ang kanyang mukha ng belo para gumaan-gaan. Ako mo kaning nini sa tahon sa mukha sa panyo kay para dili ko mabugatang mayo ba. Kay madugay na ako ni dili ako purungan maglaka ko. Akong pananaw mahanap. Sa kubong ito sa barangay Tambakan sa Iligan sa Lanao del Norte, nakatira si Lola Teresita na isa ng byuda. Taong 2001 nung namatay ang kanyang mister dahil sa sakit sa baga. Ang 6 niyang mga anak may kanya-kanya ng mga pamilya. Ang naiwan na lang sa kanyang puder, ang 38 anyos niyang bunso, si Vicente Jr. na meron ding kapansanan. Isinilang ng putol ang kaliwang binti ni Vicente. Ang kanyang daliri sa kanang kamay, dikit-dikit din. Suhi na siya, suhi. Kay damog mo guto, kay nagsangog kong tubig niya dito sa latayan niya. Ana-ana ba, bakilid ba gamay ang among agianan. Napusdak akong lubot, diri. Sa kabila nito, araw-araw pa rin siyang pumapalaot para mangisda nang may panggastos silang mag-ina. Nagat mig magabi, wala mig buntag, among makuha para mahalinan mig 300 ora ipayta mo bugas o tag 100 mi o buntag mi magsugod. Sahay walay kuha, mangutang na lang, mangutang lang bugas para bayaran na po og managat po sunod pagkabuntag. Pag nasa laot si Vicente, naiiwang mag-isa si Lola Teresita. Siya ang naghahanda ng kanyang agahan. At dahil madalas nalalanghap niya ang usok mula sa panggatong, mag-iisang taon na rin daw siyang hindi nawawalan ng ubo. Pagkatapos namang mangisda ni Vicente, inaasikaso niya ang kanyang ina. Sa tuwing sumasakit daw ang tumor ni Lola Teresita, tinatapalan niya na lang ito ng dahon ng saging para maski papaano maibsan ang kirot. Sa hubag, ihampol ako. Mabugnaw ang iyang hubag. Mabugnawan. Ituduan ko sa kuhan, manambalay. Nahampulan siya para mabugnawan. Dating tindera sa palengke, si Lola Teresita. Taong 2001, nung una raw niyang napansin na tila may butil ng munggo na tumubo sa kanyang pisngi. Agad niya raw itong ipina-check up at ipina-opera. Pero makalipas ang 3 taon, may bago na namang tumor na tumubo. Hinala ni Lola Teresita. Resulta ito ng mga gawain niya noon sa palengke. Sige mo trabaho, di. Sige sa tuloy dako kay sige mo saltag bukat. Doon lagi ko bitbiton, direspikas, 4 kilo, sahay 3 kilo. Karabinas, bukat ba ya? Kapoy, kada adlaw kanya, kada kadlawon. Sa unang operasyon pa lang daw ng tumor ni Lola Teresita, nasaid na ang kanyang ipon. Kaya ni hindi na niya napatignan pa sa doktor ang bago niyang tumor. Hanggang tuluyan na nga itong lumaki. Gawat na lang, kaya sao man nga. Bauwa mo ko mga sa ko mga anak ko kan. Pagpabuhi ko kay ang kanibay ko bang anak ni mga kapariha ma'am. Na manumboy.
Gusto mi magpa-opera, pero pag human sa opera, wala mi financial. Na may maintenance siya nga tambal. Maunang na-stop to siya. Sakit ang hundugan, oy. Gusto namin nga mabuhi pa siya, na makuan, na ma-operan siya, na walang pera. Dahil sa hirap sa kanyang kondisyon, tumigil sa pagtitinda si Lola. Hindi rin daw sapat ang kita ni Vicente para suportahan ang kanilang mga pangangailangan. Kaya simula noong December 2015, nagpasya si Lola Teresita na mamalimos sa palengke. Bagamat sinikreto raw niya ito sa kanyang mga anak. Di lang ko sama nila kay di man sila manghatag nako. Di musaba ko, paulawan sila. Wa ko kabalo ana kay ako nanagat ko. Nako ay napaglakaw-lakaw sa syudad. Napaglakaw-lakaw kay init kayo ang imong hubag. Pula na. Wala na siya nilakaw. Sa panlilimos niya sa palengke, nakilala ni Lola Teresita si Minda na nag-upload kamakailan ng video at litrato ni Lola sa Facebook. Dinala rin ni Minda si Lola Teresita sa ospital para mapatignan. Okay. Ako lang kay daghan may interesado mo tanaw kung saan siya pag-treat. Dahil naawa ako sa kanya. Parang ang bigat-bigat ng dala niya. Sabi ko, kawawa naman tong matanda. Yun, in-upload ko na. Hanggang may kumontak kay Minda na mga grupo ng mga espesyalista sa Iligan na nais tumulong sa matanda. Sumailalim si Lola Teresita sa iba't ibang medical at laboratory tests. Ayon kay Dr. Isidro Permites Jr., surgical oncologist at isa sa mga doktor na unang sumuri kay Lola Teresita, posible pa raw na matanggal ang tumor sa mukha ni Lola. Benign yung tumor, mag-change siya into cancer over a period of time. There's really that urgency to remove the tumor. Kasi aside from mabigat, talagang nahirapan na rin siyang huminga at kumain. Bagamat libre na ang professional fees ng mga doktor kung sakaling matuloy ang operasyon kay Lola, ayon kay Doc, malaki pa rin ang kakailanganing halaga para sa iba pang gastusin katulad ng gamot, ICU confinement at nurse services na sa kanyang tansya hindi bababa ng 250,000 pesos. Aside from the surgery itself na medyo malaki yung kakailanganin, ang post-op care sa ICU, the pulmonologist nagsasabi na definitely she will be put in the ICU after. Baka magtatagal yung ventilator after the surgery. It will escalate the cost. Ayon pa kay Dr. Permites, maselan daw ang operasyon na gagawin kay Lola, lalo pa may edad na siya. Malaki ang tendency na ma-resect o ma-remove safely. Kaso lang, sa sobrang laki at sa kondisyon ni nanay, may mga changes na magkakaroon after pagtanggal ng surgery. Hindi natin alam kung anong magiging reaksyon ng katawan. Kailangan pa rin natin ng matinding pagsususi prior to surgery. Ano naman kaya ang pasya ni Lola? Ako magdaduha bito ako kay hadlokon mo ko sa kong mga anak, kani akong mga anak ba. Kano magpa-opera man ka? Sa una nga gamay pa na wa ka pa-opera, unya karon na nung dako na ayan na mo opera. Unsa man maapas kang papa? Ako sila gainan nga, sugot lang magpa-opera ko. Kaya di man kami operahan, ako man. Ganahan mo magtanaw ni kong ituro. Di na gani kong tanaw ng sa amin kay ngilaran ko sa kundagway. Naku magbuot na magpa-opera ko. Kaya gani ko bahadlok. Mawagin na sila balipay. Sugot na sila kay residido mo ko. Usara na ipag-ingnan, mo-opera ka, patay buhi. O pag-opera, anig maswerte mabuhi. Na, magpasalamat ko sa Ginoo. O mamatay po ko, salamat lang gihapon. Salamat. Samantala, sinamahan ng aming team si Lola Teresita para ipa-check up din ang kanyang hindi mawala-walang ubo. Wala mo na sa tutuan lang, meron mo sa kuan. Sinuluspad, no? Sige, balik-balik na yan, ha? Hindi. Okay na yung mamubo ang ulunan o dugangan na to? Sakit mo nag-iluot kay. Kina eh? Kanuot mo na. Kinasakit na eh, okay. Na lamang, hindi na lang pala simpleng ubo ang kanyang iniinda. Pero ngayon, naman ako naririnig na mga parang plimas, mga rals, no? So, ibig sabihin yan, ang pasyente pwedeng nagkaroon ng recurrence ng pneumonia. Resita tayo ng gamot para din sa pneumonia. Samantala, pag-uwi niya, may naghihintay na sorpresa.
bagong gas stove para hindi na siya mahirapan sa pagluluto at hindi na rin siya mausukan pa ng kahoy na panggatong. Salamat. Maraming salamat sa inyo. Magitigaan ng regalo. Daghang kay salamat sa inyong tulong. Salamat kayo. Di na may maguyop-uyop sa kayo. Naigasol, gihatag. Maraming salamat. Bagamat hindi pa alam ni Lola Teresita kung saang kamay ng Diyos niya kukunin ang perang pampaopera, umaasa siyang darating ang araw, gagaan ang kanyang dinadala, pati na ang bawat umagang sasalubong sa kanya. Mga kapuso, kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel and don't forget to hit the bell button for our latest updates.